Wait lang, wait lang, wait lang. Ito po mga kababayan, pinapatunayan at talagang itinuturo, 'no? Talagang idinidiin po, mga bossing, na talagang nagre-recruit, isa sa nagre-recruit para maging, taga-bundok, etong si ano, Congressman Raul Manuel, mga bossing. So eto pong mga tao na nagsalita sa, Senate, mismo pong mga naging ka-batch ni Raul Manuel at talaga namang hindi maitanggi, mga kababayan. Pakinggan po natin yung kanilang sinabi, 'no, kanilang inihayag sa loob ng, Senate, tapos kayo po ang humusga kung talagang etong si Raul Manuel, hindi kasama doon sa mga nagre-recruit, 'no, ng mga NPA. Bawal ngang sabihin yun, bawal sabihin yun, oo. Shoutout po, advance Merry Christmas, sabi ni Corissa, Evangelista. Sabi ni Tita Katie, "Wow, nag-live." Oh, tuloy ko na po, panoorin po natin sabay-sabay. Lumabas sila and then after that, ah, sila lang Ano? po yung sila po yung mga, yun nga, napakarami kong sinabi kanina mga estudyante, nagpapakita lang po yun, napapatunay lang yun, no? It's an objective basis na may efforts talaga, napakalaki talaga yung efforts ng CPP, NP, NDF na mag-recruit po sa mga kabataan. Kasi sila yung nagiging second liners para maging politiko and military cadre. Bakit po? Uulitin natin mga bossing. Bakit po ba talaga tina-target yung mga nasa eskwelahan? 'No, kasi yung mga pag-iisip po ng mga kabataan na yan, talagang kaya mong anuhin, paikot-ikutin kahit papaano. Hindi ko po sa linalahat, ano. So, yung murang utak ng kabataan, yun yung talagang pinupuntirya nila, 'no. Kaya ako yung sinasabi nila na, confidential fund for Inday Sara Duterte at sa Department of Education, mga kababayan, kailangan po yun. Kasi bakit? Alam niyo naman po yung mga taga-kabilang parlor, ayaw na ayaw nila nun, lalong-lalo na itong mga, kabag, party list, ayaw po nila nun. Kasi maapektuhan sila dahil nga sa sinasabi nitong mga 'to. Oh, bakit kailangan ng confidential fund doon sa Department of Education? Dahil po diyan, 'no? So, dahil po diyan, gusto nilang mamanmanan kung sino po talaga yung mga nagre-recruit nung mga kabataan papunta dun sa kabundukan, 'di po ba? So, dun pa lang, hindi nila alam may pondo 'tong mga 'to, Hindi nila alam nakasunod-sunod na sa kanila. Nasa likod na nila lagi, ano? Nalalaman na kung ano yung mga galawan nila. Nalalaman na ngayon kung saan nila dinadala yung mga kabataan. So, maaari na mahinto, talagang malupig sila kapag nagtuloy-tuloy yung gusto ni Inday Sara Duterte, 'no? Dahil yung confidential fund na po naman na yan sinasabi nila, hindi dapat yan sa DepEd, Pero dahil nga po dun sa, eskwelahan nag-uumpisa yung pagre-recruit nitong mga 'to. Oh, tuloy. Ayaw na. Hindi ba nagtanong si Raul Manuel na ano kaya, Armas, lumabang ka doon sa bundok? Bakit kami pang nire-recruit ninyo? Hindi nyo sabihan yan. Ngayon, mga kababayan, tinatanong po ni Senator Bato doon sa nakalimutan ko yung pangalan, 'no, doon sa ini-interview nila sa Senate, bakit hindi niyo na lang sabihin kay Raul Manuel na siya yung pumunta sa bundok, siya yung humawak ng mga malalaking armas o mga M16, yung mga gano'n. Imagine ninyo si Raul Manuel may hawak ng gaganong-ganon kay Kende. Ano na lang ang itsura nun, ano po, tsaka mukhang hindi bagay naman nakahawak nung, mahabang gamit, gaganon-ganon, 'no? Tapos mamarcha-marcha. Mabuti pa nga hindi pa nagle-lepestek si Raul, kekendeng-kendeng lang sa TikTok, oh. Pero iba daw po ang dahilan ni Raul Manuel, 'no, kung bakit
ayaw niyang pumanik doon sa bundok. O, eto daw po. Una po kasi ako sa kanya. Nauna ka sa kanila. Nauna ako sa kanya. Ibig sabihin, mas senior ka sa kanya. Opo. Ah. Thank you, thank you. Ang mga kabatch niya po, si Kate Raka. Kaya si Kate po yung kanina nag-explain regarding kay yung mas malalim na participation ni Raul Manuel. Oo. You mean to say, kabats mo siya? Yes, sir. As in same. Kumbaga kabatch, talagang sabi niya nga, as a friend daw talaga eh. Talagang sanggang dikit, di ba? Magsabay kami nag-student council and nung naging student region O, mahinto ko biruin niyo, tingnan niyo saan nagmumula? Student council. No, yung mga grupo-grupo. Biruin mo, iisipin ng mga magulang natin, ay presidente ng student council yang si Mark Ramos. Hindi nila alam yung mga pinaggagawa ko na pala manghimok, no? Manghimok nung mga kabataan papunta sa kabundukan. Tuloy. siya sa UP. I was also operative ng CPP sa UP. So parehas kami nag-ooperate under the same committee. And then Talagang halos karamihan sa kanila mga kababayan, no? Talagang UP. Talagang Universidad ng Pilipinas. Yung karamihan na sinasabi, no? Talagang maraming rekrutan, di umano daw, UP. Biruin mo, Estados Unidos, University of the Philippines. Paaral ng gobyerno galing sa tax ng bayan. Tapos kakalabanin mo yung gobyerno, kakalabanin mo yung mga pulis, kakalabanin mo yung militar, makikipagbarilan ka doon sa mga alagad ng batas ng Pilipinas. So, di makakapal ang mukha ng mga gumagawa nito talaga. Di po ba? Makakapal. Sabi ni Dudes Abad, maliit na armas ang gusto ni Raul. Siguro yung mga pagganon-ganon lang, ako po mga kababayan, nai-imagine ko kung si Raul talagang papanik ng bundok, i-imagine mo na lang yung mga kasama niya talagang marcha matigas na gano'n, no? Tapos pagdating sa likod, pagharap ng camera, gumagano. Kaya siguro mas pinili na kumbaga doon na lang sa legal front. Tuloy. actually, bago ako mamundok, ay nagpaalam ako sa kanila. Sabi ko, Raul, mag-NPA na ako sa Palawan. Paalam lang ba? As a friend. Tapos, kasi, baka Talagang BFF, as a friend. ma-convince ko siya na mag-NPA din. And he told me na he's planning to be a part of the Congress sa KPL. So, we went our separate ways, but we had the same goal, no? Recruitment pa rin, no? Bigger pool. Kumbaga, bigger pool, mas malaki, mas malala. Yung tinahak na sinasabi, di umano, no? Ni Raul Manuel na talagang masaklap po. Kung talagang totoo to, mga kababayan, no? Yung sinasabi nung nagsasalita diyan sa Senado, na talagang sila yung nagre-recruit sa mga kabataan para pumanik ng kabundukan, ang ending mga mamatay, napakasamang tao o nilalang yung mga ganon. Di ba? Ganda-ganda ng ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, tapos eto kayo, tara, hakutin natin yan, papanikin natin ang bundok, kalabanin yung government, kalabanin yung mga militar. Ang nakakatuwa po dito sa nagsasalita, ini-interview, mga bossing, sila napagtanto nila na mas maganda na sumapi at umanib sa puwersa ng gobyerno. Which is yan pong ini-interview na yan, mga kababayan, kumbaga kasapi na po yan sa kasundaluhan ng Pilipinas. So ibang na sila. Magkaiba na ng tinahak sila. Pumunta na doon sa mas maigi at maayos na kumbaga patutunguhan. Tuloy. Bigger pool for the NPA. So, si Raul, hindi niya choice. Hindi niya choice mag-NPA. Pero, Hindi nga choice kasi ang hirap naman doon, hawak yung Armalite, no? Ganun.
left, left, left. Oh, mas mahilig si Raul Manuel doon sa hawak yung mic, oh, 'di ba? Yung mic tapos magsisigaw doon sa kanto ng rotonda ang tatay na Marcos, ang anak na Marcos, eh, mamamatay tao. Oh, pagkatapos yun, yung pagkapatay yun nung kay Percy Lapid, ibinultang kaagad. Eh, hindi daw po bagay yung gaganon-ganon may Armalite, mas ano daw po yung may hawak ng mic, kagaya po niyan yung nasa picture ano. He's part of the body na nagre-recruit for the NPA. So, there's that truth na kasama ako at yung iba pang mga kabataan na sumunod sa akin ay recruited under the influence of the same party list, sir. Kasi yung Anak Bayan, Alay Sining, LFS, sila yung organizations na founding organizations ng Kabataan Party List. Narinig niyo? Biruin niyo 'no? Pag boboto ka sa eleksyon hahanapin mo yung mga party list name. Kabataan Party List. Baka ikaw pa kunyari magulang ka na wala kang kaalam-alam kung ano yung mga party list na, ganyan sa Pilipinas, sasabihin mo pa sa anak mo, "Ayan, kasi kabataan ka, iboto mo 'yan." Talagang pangalan pa lang maaari at posible 'no, na magkamali ka ng pagboto. Oh, 'di ba? Ang gaganda nung mga pangalan, eh. Oh, kaya lang yung mga kanilang layunin at hangarin, eh, hindi gano'n. Pagkatapos po nitong interview na 'to mga kababayan 'no, eh, si Senator Bato mga bossing, gagalaite kay Raul Manuel. Sandali hahanapin ko lang po, nang gagalaite yung mama kay Raul Manuel, nasaan ba yun? Galit na galit? Sandali ipapasa ko lang. Galit na galit kasi nga talagang dinidiin si Raul Manuel na na talagang nagre-recruit, eh. Eh, siyempre ayaw ni Bato na napapahamak ang ating mga, kabataan. Eto po mga kababayan, talagang gigil. Ayan, ilagay ko dito, kukuhanin ko, nasaan 'yan? Eto po. Ayan, nakaka-miss din mag-live ano, ilang buwan ako hindi nakapag-live. Halos 3 buwan. Kaya mga bossing. So eto yung sagutan nila. Sabi nga ni Bato 'no, eto, talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Kasi talagang nagpupumilit po, yang mga kampo ni Raul Manuel, yung mga kabag party list, na talagang makapasok ang, International Criminal Court 'no, para kumbaga ma-dismantle etong sila Bato, na talagang ayaw na ayaw doon sa mga recruiter, papanik doon sa bundok. Sabi niya dito talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tignan natin ngayon, ikaw ang iimbestigahan ko dahil nga po doon sa narinig ni Senator Bato na talagang pinipinpoint etong si Raul Manuel na talagang kasapi, kasama sa mga nagre-recruit sa mga kabataan. Tingnan natin ngayon, ikaw ang iimbestigahan ko. I will do all my parliamentary power to pin you down. Mainit po 'yan mga kababayan. Tingnan natin, ikaw pala talaga ay miyembro ng 3 letra na 'yan, ayan, CPP. Tignan po natin yung sagot ni Raul Manuel. Sabi niya dito, ang nais ni Senator Bato ay hindi imbestigasyon, kundi witch hunt, sabi niya, laban sa mga kabataang nag-iisip at mapagbantay sa mga programa ng gobyerno. Biruin niyo naman po mga bossing, etong sinasabi ni Raul Manuel na sila daw po ay nagbabantay sa mga programa ng ating gobyerno, kung iisa-isahin mo po yung mga ayaw nila, 'no, halos tumutugma, na sila ay parang parte talaga nun, di umano.
ng CPP. Ayaw nila sa ewan ko baka pati Boy Scout at Girl Scout ayaw nila dun, eh. Ayaw nila sa ROTC. Bakit? Malalamanan yung utak ng mga kabataan na hindi yung pagsama doon sa mga nire-recruit nila ang magandang puntahan, 'di ba? Matututunan ng mga kabataan natin, mga kolehiyo, matututunan ng mga estudyante natin. Ayaw nila sa NTF-ELCAC. Pero napakadami pong mga gobernador, napakadaming mayor ang nagsasabi na simula nung nagkaroon ng NTF-ELCAC, eto tumino ang aming lugar. 'Di ba? Ano pa yung ayaw ni Raul Manuel? Halos po yung mga karamihan nung ayaw nila at talagang, binabatikos nila, yung parang tipong paglaban, 'no? Ayaw nilang, matuloy yung confidential fund. Etong mga 'to hindi ko alam kung matatalino o ginagawang mangmang yung mga Pilipino, ha. Sabihin niyo kung saan niyo gagamitin yung confidential fund, yun yung gusto nila, confidential. Baka magulat kayo sabihin, "Sa inyo nga gagamitin, bakit namin sasabihin?" 'No? From the word confidential, nangungulit sila ng gano'n. Ang dami namang nauto, mga kababayan, ang dami makakakita ka sa TikTok, sa YouTube at kung saan-saan makita mo, confidential fund, hindi sinasabi kung saan gagamitin. Baka magulat kayo sabihin, kailan Raul Manuel nga gagamitin 'yan? Hmm. Kung mapapansin niyo po yung hilera nung mga ayaw nila Raul Manuel, oh, talagang mapapaisip ka na, eto bang mga 'to, talagang ano, talagang kasama doon sa mga taga-bundok? Ituloy natin. So yun po yung sinasabi nilang mga binabantayan nilang programa ng gobyerno. Kung mayroong investigasyon na dapat matuloy, mabilis at umusad, ito ang investigasyon sa lahat ng nagpasimuno ng madugong giyera kontra droga, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa at iba pa. Mga kababayan, nung panahon po talaga, 'no, ni Tatay Diggs, kung makikita niyo naman po ang kalsada, tahimik. Talaga pong sumusuko yung um, mga small time na pusher, talagang sila yung nagsusuko sa sarili nila. Tumahimik po talaga mga kababayan. So ituloy natin 'tong sinasabi niya. Maghanda na ang mga sangkot dahil ang mga ebidensya laban sa kanila ay sobrang bigat na. Hindi gawa-gawa, hindi pinwersa, kundi sapat na batayan para seryosohin ang pagtiyak ng pagpapanagot sa may sala. Muli po nating, uulitin dito sa channel natin mga bossing, karamihan po diyan ang mga nagpapatumba diyaan sa maliliit na mga pushers na 'yan ay yung mga bossing din nila. Yung mga nasa ibabaw, nagulat sila, may Oplan Tukhang, bago na presidente. Kailangan tayo na mismo maglinis nung, mga bata natin. Dahil 'pag nahuli ang mga 'yan ano pa 'yan, magsisisumbungan 'yan. Madadamay tayo, nandito tayo sa taas, eh. So dun pa lang sila na po mismo ang pinuputol tapos sabay sabit, "Wag niyo akong tularan, pusher ako." Pagka gano'n siyempre iisipin nila, naku gobyerno nagpatumba dito, Gano'n lang po yung logic nun, eh. Kaya etong mga sinasabi nila Raul Manuel, madali pong sagutin yung mga ganyan, 'no? Ang gusto nating malaman mga tao, mga kababayan, is kung talaga bang sila, ano, kasama po sa mga naghihikayat sa ating mga kabataan na pumanik ng kabundukan, 'di ba?